Ginagamit ang Biblia upang matukoy ang totoong katotohanan. Ang bidyong ito ay hindi ginawa para sirain o lituhin ang inyong pananampalataya. Ito ay base lamang sa aming sariling simpatsya at pananaliksik sa mga nakasulat sa Biblia. At maaaring mabanggit ang mga patotoo, lugar at pangalan, ngunit hindi ito namin sinasadya. Pumunta si Abraham sa Ehipto. Ito ang pamagat ng ating tatalakayin ngayon. Genesis chapter 12 verse 10. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan, kaya umalis doon sina Abraham at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Tatandaan po natin ang sinasabi ng Genesis chapter 12 verse 10, ang lupain ng Kanaan, sapagkat ito ang ipinangako ng Diyos na ibibigay sa mga lahi ni Abraham. Magpapatuloy. Genesis chapter 12 verse 11. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. Genesis chapter 12 verse 12. Kapag nakita ka ng mga Egyptyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Genesis chapter 12 verse 13. Ang mabuti pa'y sabihin mong magkapatid tayo, alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Genesis chapter 12 verse 14. Nang makapasok na sina Abraham sa Ehipto, napuna nga ng mga Egyptyo na napakaganda ni Sarai. Genesis chapter 12 verse 15. Nang nakita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Faraon kung gaano siya kaganda. Kaya't inuutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Genesis chapter 12 verse 16. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng Paraon kay Abraham at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamilyo at mga alipin. Genesis chapter 12 verse 17. Dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang Paraon, siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Genesis chapter 12 verse 18. Kaya't si Abraham ay ipinapatawag ng Paraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Genesis chapter 12 verse 19. Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Hito na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo. Genesis chapter 12 verse 20. Inuutos ng Paraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. At dito ngayon sa sinasabi ng Genesis chapter 12 verse 10, nagkaroon daw ng matinding tagutom ang lupain ng Kanaan. Ngayon, papaano mangyari na naging tagutom ang lupain ng Kanaan? Ito yung lupain na sagana sa lahat, lupang pangako. Ito yung lupain na ibibigay ni Yahweh kay Abraham at sa kanyang mga lahi. Sapagkat ito ang sinasabi ng Genesis chapter 12 verse 7. Nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. Napakalinaw ang sinasabi ni Yahweh kay Abraham. Dahil bago pa nagpakita si Yahweh kay Abraham, si Lot at ang kanyang asawang si Sarai ay nagtungo sa lupain ng Kanaan. At dito sa lupain ng Kanaan, nagpakita si Yahweh kay Abraham. Si Abraham ay pinili ng Diyos mula sa lahi ni Terah. Ngunit ang kumakausap kay Abraham ay si Yahweh. Tandaan po natin na walang nakasulat sa Biblia na ang Diyos at si Yahweh ay iisa.
Sa pagsasalaysay sa buong kwento sa pinamagatang pumunta si Abraham sa Ehipto ay tila isang duwag na asawa o nanamantala si Abraham sapagkat ibinigay niya sa paraon ang kanyang asawa na si Sarai. Huwag lang siyang mapatay nito. Anong klaseng asawa pala si Abraham? Ang mga ganitong gawain ng tao ay hindi ito karapat-dapat ng Diyos. Ibibigay mo ang asawa mo sa kaaway, huwag ka lang mapatay. Para itong ipinagpalit niya ang dangal ng kanyang asawa na si Sarai sa sarili niyang buhay at sa kayamanan. Dahil malinaw ang kwento na nagsasabing isang masamang asawa o tao si Abraham. At ito ang mas nakakalungkot mga kamisteri. Dumating sina Abraham, Lot at Sarai sa lupain ng Kanaan na matiwasay na walang gumagambala sa kanilang paglalakbay. Ibig sabihin, mababait ang mga paraon sa kanila, lalo pa nang ibigay ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai sa paraon. Malinaw na ang hari ng paraon ay mabuting tao. Ngunit bakit ganito ang mababasa natin sa Genesis chapter 12 verse 17? Dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang paraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Mga kamisteri, tila tumatalon ang galit ni Yahweh sa paraon. Samantalang hindi dahil sa ginawa ni Abraham na sakim sa kayamanan, hindi ito danasin ng paraon kay Yahweh. Sa rektang salita, ang paraon ang mabuting tao at si Abraham ang masamang tao. Ito ang nakakalungkot na mas kinakampihan ni Yahweh ang masama kaysa mabuti. Tingnan natin ang kwento ni Cain at Abel. Pinatay ni Cain si Abel. Ngunit na imbis parusahan si Cain ni Yahweh dahil sa pagpatay niya kay Abel, mas pinoprotektahan pa ni Yahweh si Cain at binigyan pa ito ng mahabang buhay at naging masagana pa ang buhay ni Cain. Sa kwento rin sa buhay ni Noah, mga kamisteri, ay hindi rin maituturing na isang matuwid na tao si Noah dahil gumagawa siya ng alak na nakakalasing at mismo pa si Noah ay nagkahubot-hubad sa kalanguan sa alak. Ngunit kamisteri, siya pa ang nagkaisa-isang taong pinili ni Yahweh na iligtas sa baha. At sa kwento ni Nimrod mga kamisteri, ay lagi itong tinutulungan ni Yahweh sa lahat ng tagumpay nito. Nang magtayo si Nimrod ng Tore ng Babel, ay tinutulungan din ito ni Yahweh si Nimrod. Ngunit mga kamisteri, nakapagtataka dahil ng tumaas ang ginawa ni Nimrod na Tore ng Babel sa tulong ni Yahweh, ay bigla na lang nagsasaad ang Biblia na ikinagalit ni Yahweh na nagtayo ang mga tao ng Tore ng Babel na paabutin hanggang langit. Mapapansin mga kamisteri, tila hindi na kilala si Nimrod ni Yahweh dahil mababasa ang Genesis chapter 11 verse 5. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang Tore na itinayo ng mga tao. Mga kamisteri, hindi na binanggit ang pangalan ni Nimrod. Mga tao na lang ang binabanggit ni Yahweh. Samantalang doon sa unang kwento sa buhay ni Nimrod, laging binabanggit ni Yahweh ang pangalan ni Nimrod. Ito, basahin natin. Genesis chapter 10 verse 9. Siya rin ang pinakamahusay na mga ngaso dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya sa pagtugma-tugma natin, mga kamisteri, sa kwento ni Cain at Abel, sa kwento ni Noah, sa kwento ni Nimrod, at sa kwento sa buhay ni Abraham, lumalabas mga kamisteri na dalawa o higit pa ang mga nilalang ang nasa loob ng kwentong ating tinatalakay. Katotohanan, hindi nag-iisa ang Diyos, kundi marami sila.